Para makuha ang cash aid mula sa Uplift program ng DSWD o ng gobyerno, kakailanganin na itong i-transfer sa GCash. Ibig sabihin, hindi na kailangan pumila sa mga susunod na buwan. Online na ang pag-claim ng cash assistance, pwede rin naman sa land bank. Pero bago mangyari yan, mas maganda na mag-register ka muna sa eGov app. Bakit at ano nga ba yung buong proseso? Tara, i-check natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nasanay na tayo na kapag merong cash aid or financial assistance na manggagaling sa gobyerno or sa DSWD, kakailanganin pang pumunta sa basketball court or sa barangay hall o kung saan man yung tinalagang payment site. Pero sinabi na rin na sa unang pagkakataon, yung mga beneficiary ay pwede na makakuha ng payout online. Sa ngayon, walang ATM record, kaya sa unang buwan, lalo sa buwan ng July, ay manual muna. Pero sa mga susunod na buwan, yung August hanggang December, nilalayo na makuha ito or matanggap gamit ang GCash account or land bank. Hinihikayat ang mga beneficiary na i-download at mag-register sa eGov app bago pumunta sa pag-claim ng cash aid. Para saan yung eGov? Malaking tulong yung account sa eGov para mas mapabilis ang enrollment sa napiling payment channel, which is either GCash nga or land bank. At ang pinakalayunin ay maiwasan yung pagkaantala ng pagtanggap ng mga susunod na cash assistance. At kapag nga inopen mo yung eGov app, may mga features dito kung saan pwede mag-avail ng mga services mapa medical or financial assistance. Also, may mga iba pang services na maganda nga namang ma-take advantage mo kung meron kang eGov app. Sa akin, personally, na-try ko na yung sa NBI e-clearance application at hindi na kailangan umalis, hindi na kailangan pumunta sa NBI. Nakuha ko na yung NBI certificate ko. Pero ngayon, para naman sa cash assistance, maganda na mag-register na rin dito. Sa pag-register, dapat mag-download sa Play Store or sa App Store. Hanapin ang eGov na app, eGov PH katulad nito, at mag-install. Hintayin na magpakita itong open na button at mula dito, pwede nang mag-register. Bali, ang gagawin muna natin na i-provide yung mga information na hinihingi. Importante ang email address kasi magpapadala ng 6-digit code, katulad nito, 578634, na siyang i-enter ko dito. Click natin yung next, cellphone number naman. 6-digit code din ang hihingin. Katulad nito, may na-receive na ako, i-enter lang dito, tap next. This time, MPIN naman. Ito na yung last step sa pag-register. Ilagay dito yung gusto mong PIN o parang password every time na mag-login ka sa eGov. Kapag okay na, successful na tayo sa pag-create ng account. Ibig sabihin ba tapos na? Hindi pa. Kasi kailangan nyo i-click itong verify account. So kung mapapansin nyo, sa pag-verify ng account, dito na kakailanganin yung selfie. Later, ipakita natin. Tap natin itong verify now. Konti lang yung mga information na hinihingi. Pwede kayong mag-scan ng PhilSys ID or yung QR code. Pero kung wala naman sa inyo, pwede rin naman mag-fill out manually. Citizenship muna, birthday, and then gender. Next, current address naman. Piliin dito yung probinsya, kung saang syudad kayo, barangay, at yung kompletong address, maging yung postal code. Tap next. I-review lahat ng info. Kapag okay na, click next. This time, kailangan ng pirma ninyo. Tap continue, tap confirm, and then selfie naman. Sa pag-verify, ito na yung last step, pero ito yung pinakamahalaga. Kasi kung ano yung selfie niyo dito, hindi niyo magpapakita sa eGov account ninyo. So, siguraduhin na maayos yung pagkaka-selfie, manghihingi ng pag-allow or access sa pag-take ng pictures or pag-record ng video. For this case, wala tayong choice kundi i-allow to. Pwedeng only this time or while using the app. Sundin ang instruction, pwede nyo i-click itong instructions dito or may guide naman sa bandang taas. Kapag okay na, yes, I'm happy, pero kung gusto nyong i-update yung picture or baguhin, retake photo. Kapag okay na sa selfie, congratulations, you have successfully verified yung account. At gamit nga ang eGov account mo, mapa email address man yan or phone number, pwede nang i-update ang Uplift account mo.
I-tap mo lang tong sign in with eGov.ph. By the way, hindi nga pala to app at wala to sa loob ng eGov. Sa ngayon, nasa labas pa siya. At kailangan pumunta sa website. Ibig sabihin, i-open nyo yung Chrome ninyo, i-search ang website ng DSWD na pang-uplift. That's uplift-g2p.dswd.gov.ph. Mag-ingat sa link. At kapag nasa tamang website na kayo, click sign in with eGov.ph, mag-login gamit ang email or phone number. Kahit isa lang, pwede nang makapag-check. Tap nyo tong continue. And then, i-enter dito yung code na ma-receive ninyo or ipapadala ng eGov. So, na-enter ko na siya. And then, yung PIN naman na sinetap nyo doon sa eGov account ninyo. So, yung nilagin ko dito na MPIN, siyang ilalagay dito. Tap sign in. Accept and continue. From here, pwede nang i-add ang GCash or Land Bank. Kung ano man yung enroll nyo dito, doon na kayo makakakuha ng 2,000 pesos sa mga susunod na buwan. Hindi na kailangan pumila, hindi na kailangan ng manual payout. Instead, gamit ang GCash or Land Bank na i-enroll sa Uplift, pwede nang makakuha ng pera online. By the way, kung ganito yung nakukuha nyong error, dalawa lang yan. Either hindi pa kayo nakakakuha ng manual payout, kailangan nyo muna kasi makuha yung manual payout, katulad lang ng sinabi ng DSWD dito. Sinabi nila na itong website na pinakita natin kanina ay sa mga nakatanggap ng 2,000 pesos na manual payout. After nga makakuha ng 2,000 pesos na cash assistance, dapat ay nandun na kayo sa listahan ng Uplift ng DSWD. Pangalawa, kung sakaling nakakuha na nga kayo ng manual payout, pero wala pa rin kayo dito sa listahan, ay baka naman hindi nalagay sa system or sa database yung pangalan ninyo kahit nandun na kayo sa manual payout nga. Kapag ganyan, magpa-assist doon sa DSWD o sa officer doon. Huwag kayong aalis hanggat hindi kayo nakakapag-update ng Uplift record ninyo. At tandaan na dapat nakaredy na yung eGov account ninyo bago kayo pumunta doon sa site para na rin mas mapabilis yung pag-verify at maging pag-enroll ng GCash account doon sa Uplift account ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!